Sabi dito, source, Secretary Vince Dizon cannot take it anymore. His nerves are frayed. He pleaded to be sent back to Department of Transportation starting tomorrow. So, isa kasi sa napapabalita ang Department of Public Works and Highways, papalitan na ng secretary. So, akala ko sisibakin. Kaya lang ito, bagong development, nagmakaawa. Hindi ko na kaya. In fairness naman kay Secretary Vince Dizon, talagang lahat na lang ng kamalasan nandyan na sa DPWH. Believe din ako sa kanya dahil tinanggap niya yung posisyon at nung umpisa, maganda naman ang kanyang umpisa, but later on, habang tumatagal, parang napopolitiko na siya. Ulitin ko, may nabasa akong post, pahayag niya nung una na ang hirap-hirap ng trabaho ko sa ahensyang ito sa paglilinis sa korupsyon. Kung may makikialam sa trabaho ko, magre-resign ako. So ngayon, hindi naman siguro magre-resign, magpapalipat lang. Anong ibig sabihin nun? May nakikialam sa trabaho niya? Grabe. May nabasa rin akong post kanina ni General De Leon, puntahan ko, na ganito rin ang sinasabi. Babalik sa Department of Transportation si Secretary Vince Dizon. Ito yung post ni General De Leon. Cabinet changes January 9 daw. Supposed to be ngayon. Daw ha, namarites ko lang ito. Number 1, Department of Health, rigor. I don't know sino itong rigor. Basta matunog na balita yung si Ted Herbosa talagang sisibakin na. So rigor. Department of Transportation, Vince Dizon. So parehas doon sa pinost ng The Political Blogger. DPWH, Aliling. Sino kayo itong Aliling, ha? Aliling. Tourism, Stanley Nang. Ito, na kabasa ko ng article sa politico.com ata. Itong Stanley Nang, dating president ng PAL, na tahimik lang magtrabaho. Hindi katulad nitong Cristina Prasco na ang daming kapalpakan. Education, Ernie Benetes. Itong Ernie Benetes is TESDA Director General. Dating kongresista ito sa Negros. Ernie Benetes. Then, Department of Information, Communications and Technology is Almirol. Hindi ko kilala masyado itong Almirol. So, sabi dito, tignan ko nga kung accurate ang source ko. Dapat isinama sa changes ang DND at DILG. So, may mga nagtatanong, sino po si Aliling? Ano si Aliling? Siya magiging, di ko rin kilala, sabi. Pinsan siguro ni Trile. Si Aliling is Engineer Jose Ramon P. Aliling. Poto Inamoy, contractor din yan. Kailan magpalit ng ano? Di ba kasama si Recto? So ito, kaabang-abang. Talagang hindi na mapigilan itong balitang ito, cabinet revamp. Pang-ilang cabinet revamp na ito, ang dami ng in, out. Okay. Finance. From Jokno, napunta kay Recto, hindi napunta dito kay Go. Ano pa? Yung PCO, pang-5 o pang-6 na ata. So, DPWH,
Bonoan, Vince Dizon, at kung matuloy, ito na nga, Aliling, DOTR, Bautista, punta kay Vince. I don't know sino yung acting ngayon, tapos babalik na naman kay Vince. Sa tingin ko nga, most likely, matutuloy itong paglipat ni Secretary Dizon dahil tapos naman yung budget. Napirmahan na, mission accomplished na siya. Kawawa naman talaga, namayat na siya ng gusto. At baka ang iniiwasan dyan yung Cabral Files. Ang laking kwan doon. Iimbestigahan, sana ituloy ni Senator Ping Lacson yung sinasabi niya na pag open ng session ng Senado sa January 26 ba yun, iimbestiga ng Blue Ribbon Committee yung Cabral Files. So, kung maasa kami, Senator Lacson, kayo na lang ang last na namin. Bigyan natin ng pagkakataon si Senator Lacson na patunayan na wala siyang sinasantok. Meron isang PMAR General na palaging nagpo-post, General Jose Lito Kakilala. Palagi niyang hinahamon si Senator Lacson na kayo na lang ang pag-asa namin, sir. Dahil wala na ICI, bubuwagin na. So, sino pang mag-iimbestiga doon sa Cabral Files? Lalo na yung mga nasasangkot na mga cabinet secretaries. Pero may 8 billion under ng OP, Office of the President, ES, at saka SAP. Ang laki nun. Yung mga street lights nila, grabing kamahal ng mga street lights. 200,000 mahigit ang isang street light. Grabe. So, ito, nananawagan ng taong bayan ng hustisya. Itong Cabral Files na ito is salamat na lang at naisiwalat sa pamamagitan ni Congressman Libeste. Mabuhay po kayo, Congressman Libeste. Mag-ingat po kayo dahil maraming mainit sa inyo kayong dalawa ni Congressman Kiko Barsaga. Supreme Court petition versus 150 billion and program funds sa 2026 budget. Formal nang dinala sa Korte Suprema ang usapin ng kontrobersyal na unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or GAA. Naghain ng petisyon sina Congressman Edgar Erese, House Senior Deputy Minority Leader, at Representative Laila de Lima, kinatawan ng mamamayang Liberal Party List upang questionin ang 150.5 bilyong pondong hindi umano malinaw ang pinanggagalingan at paggagamitan. So, tinotoo ni itong dalawang kongresista nagsasabi na beforehand, bago pirmahan yung GAA, na pag hindi iveto ng Pangulo yung 243 billion na unprogrammed allocation, unprogrammed funds, sasampahan nila ang administrasyong ito ng petisyon o kaso sa korte. So, ang nangyari, ang Pangulo, nag-veto siya ng 95 billion. So, may natitira pa, ay 93 billion ata. May natitira pa na 150 billion na unprogrammed allocation. Sa desisyon ng Supreme Court, final na desisyon na any unprogrammed allocation sa GAA is considered unconstitutional ayon kay Congressman Edgar Erese. Noon pa, nung budget deliberation pa sa Kamara, yun na yung gustong-gustong patanggal ng mga minorya
Kaya lang, nanaig pa rin ang majority, kaya tinuloy nila hanggang ito. Bakit ka kasi maglagay ng unprogram? Ibig sabihin, walang klarong pundo. Hindi ko maintindihan bakit maglalagay ng unprogram. Ito pong unprogram na ito po yung mga pinanggagalingan ng maanumalyang transaksyon sa gobyerno. Kasi saan manggaling yung pundo? Paano mo gagamitin? Mga ganon. Kaya pasalamat tayo at mayroon na namang nagsampa ng kaso. Sa history ng Philippine politics, sa pagkakalam ko ito ng Marcos Jr. administration ang may pinakamaraming na isampang kaso laban sa Korte Suprema. Nandyan pa yan, nakabinbin yung constitutionality ng 2025 GAA na hanggang ngayon hindi pa nadidesisyonan ng Supreme Court. So, natapos na yung PhilHealth. By the way, yung Supreme Court pala, final decision na nila na yung DOF, Department of Finance Circular na nag-uutos na ilipat ang mga pondo, reserve funds ng mga GOCC sa National Treasury na declare ng unconstitutional. Kaya ang tanong ngayon, yung pinalipat, dalawang pondo yan, PhilHealth, 60 billion at saka Philippine Deposit Insurance Corporation na 107 billion, kailan yon ibabalik? May napanood akong video kanina, tinatanong ng media, kailan ibabalik yung 107 billion? Alam nyo, ang mga cabinet secretaries, natulala, nagturuan sila kung sino ang sasagot. Ibig sabihin, wala pa silang pagkukunan ng pundo para maibalik yung 107 billion. Ganyan na po kalala ang nangyayari sa gobyerno natin. Pinapakialaman ang mga pundo na hindi dapat pakialaman. Itong dating Finance Secretary Ralph Recto, yung kanyang reasoning, sabi niya na, it's just common sense. Ano niya? Nandyan yung pera, nakatiwangwang, bakit hindi natin gamitin sa ibang proyekto? Una, may batas na nakalaan na ang mga pundong galing sa sin tax ay huwag mong pakialaman, gamitin lang yan sa health concerns. Ayun, pinakialaman niya, ginamit sa flood control. Okay lang sana kung yung mga flood control projects ay matitino na nakakatulong sa sangkatawan. Problema, bulsa dito, bulsa doon ang kanilang mga flood control. Kaya, hindi ko maintindihan itong kung bakit ngayon bagsak na bagsak ang rating ng Pangulo, ay dahil sa kanyang Finance Secretary, sa kanyang Executive Secretary ngayon na to me, palpak yung mga tignan mo ang ekonomiya natin ngayon. Last year, 4.6% lang ang economic growth. Bagsak na bagsak. Bakit? Ang economic team manager, Recto. Ano bang experience ni Recto sa economics? Sabi nga ng isang abogado, it took him 7 years to complete college. Wow naman. Tapos ang kanyang pagiging economist kunuhay? Hindi ko maintindihan paano siya naging economist. Kaya ngayon, ito, naghihirap tayo. Bagsak na bagsak ang ekonomiya, bagsak ang peso, bagsak ang turismo, bagsak ang stock exchange, lahat na lang bagsak. So, good luck. Poros negative na rin ang rating ng Pangulo sa 3 survey groups.
negative 3, negative 15, negative 27 sa SWS, Pulse Asia at saka Publicus Asia. Paano siya makakabangon? I don't know. God save the Philippines.